I replay our conversations over and over again. Paulit-ulit niya yung naiisip, kapiksi. Balisa, hindi maganda tuto, yan. Palaging naiisip yung nangyari sa inyo and palaging naiisip yung pinag-usapan nyo. Pwedeng palagi ka rin naiisip ng person yung mga kapiksi kasi meron siyang feelings, may attachment pa siya sa inyo pero naninimbang siya kung susuko na ba siya sa'yo. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is feelings reading, mga kapiksi. Ano ang nararamdaman niya sa'yo? So tingnan natin kung anong current feelings ng iyong partner or specific person. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up energy nyo, pwedeng ma-pick up energy ng person nyo. Roles can be reversed. And also mga kapiksi, no, kung hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. Alright? So, dito sa deck na to guys, ito yung mga gustong sabihin sa inyo ng inyong partner o specific person. I want to feel that way again, no? So, meron siyang, gusto niyang ibalik, meron siyang particular na feelings or emosyon sa inyong relationship na gusto niya, or pwedeng sa past relationship niya, na gusto niyang maramdaman din sa current na relationship nyo, or pwedeng naramdaman niya sa'yo before tapos gusto niyang maramdaman ulit ngayon. So let's say for example, dati palagi kayong sweet, dati palagi kayong masaya, nagde-date, maasikaso ka sa kanya, maalaga ka sa kanya, ganyan. Tapos ngayon hindi na kasi palagi na kayo nag-aaway. Masyado nang busy, ganyan-ganyan, etc., whatever, kung ano man yung circumstances. But this person, kagaya nyo rin, I'm sure for some of you, nangangarap din kayo na sana bumalik yung dating siya, yung dating kayo nung relationship nyo, mga kapiksi. And I want to feel that way again. Gusto nyo ulit maramdaman yung tamis ng pagmamahalan nyo sa isa't isa, mga kapiksi. Alright? The reason for this is because may nangyari sa inyong circumstance, no? Na hindi maalis sa isip niya. I replay our conversations over and over again, or over and over. Merong hindi magandang nangyari sa inyo, pwedeng sagutan, away, ganyan, misunderstanding, miscommunication, pwedeng sa chat, pwedeng verbal, na pwedeng nagkapalitan kayo ng maanghang na salita, okay? And hindi yon mabura sa isip ng person nyo. Same thing with you. I'm sure, kung meron kayong negative na nangyari, negative na pag-uusap, nagre-replay din yan sa isip nyo, diba? It's the same with your person. They also feel that, they also think of those, mga kapiksi. That's why, for some of you, maaring binlock kayo nitong person nyo, or maaring ginost kayo nitong person nyo, maaring hindi na kayo kinakausap, nanlamig na. I couldn't let you get close to me because of this pag-aaway. Kumaga parang hindi niya na kaya na makita ka, makausap ka, ganyan. For now, at least, dahil dun sa mga negative na nangyari sa inyong relationship, mga kapiksi. Alright? It's also the same with you guys. Diba kapag ka nag-aaway kayo, I'm sure automatic nagre-replay yung mga pag-uusap nyo sa isip nyo, diba? Hindi nyo makalimutan, paulit-ulit nyo naisip. Ganun din sa kanila. It's the same with them. Because our brains are hardwired to always think of the negative circumstances. Okay? Ganun talaga yun, mga kapiksi. Hindi lang ikaw, pati sila. That's why parehas negative yun nagre-reflect sa inyong 3D, sa inyong physical reality, mga kapiksi. Okay? So, comment down below guys if naka-resonate kayo dito sa mga messages na to. Dito sa deck na to, titingnan natin yung mga emosyon na nakapaloob naman sa relasyon nyo. Pwedeng nararamdaman nyo, pwedeng nararamdaman ng person nyo, pwedeng nararamdaman nyo parehas.
habang sinashuffle ko to mga kapiksi, no, meron tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. Alright, so eto na guys, lumalabas talaga yung galit, no. We have angry and resentful energy. I'm sensing na hindi lang siya, but even you, mga kapiksi. Parehas kayo na ganito yung nararamdaman dahil dun sa negative circumstances. So, parehas kayo na hindi makalimot dun sa nangyayari. And everyone is you pushed out. So, whatever you feel is also being reflected back to you. So, kung galit ka dun sa person mo, malamang sa lamang, malamang sa alamang, malamang lamang, ganun din yung nararamdaman ng person nyo dahil dun sa negative na nangyari sa inyo. And if hindi magkaroon ng forgiveness and acceptance sa inyong dalawa, your issue will never be resolved, mga kapiksi, dahil yung galit, anger, resentment, hatred, grudges, yan, punong-punong kayo ngayon ng ganyan sa relasyon nyo, guys. Comment down below if naka-resonate kayo. Kung hindi kayo naka-resonate, it means na hindi nyo ito reading. Ito yung nagsisilbing block sa inyong relasyon. Kaya kayo hindi harmonious, no? Because you cannot attract love kung puro galit yung nasa puso nyo. Because that's completely opposite, diba? Kabaligtaran siya. So you cannot be harmonious hanggang hindi nagkakaroon ng acceptance and forgiveness. Mawawala lang itong anger, itong resentment, yung mga grudges, hatred, kapag nagkaroon ng acceptance and forgiveness sa inyong dalawa. Otherwise, hanggang wala pa yon, hanggang hindi kayo nagpapatawad, hanggang paulit-ulit yung naiisip ito, hindi nyo makalimutan, hindi kayo makamove on, paulit-ulit lang din na floating yung relationship nyo, mga kapiksi. It's either nagsasama kayo pero hindi na kayo nag-uusap, or baka mauwi sa hiwalayan in case na lumala yung mga galit niya sa isa't isa because you cannot stand one another, mga kapiksi, no? So, eto yung reason kung bakit hindi kanya kinokontak, hindi kanya kinakausap, hindi siya makipaglapit sa'yo, ganyan. And etong proud na to, this is more on the negative side because we have this negative energies. So parang nagmamalaki ito. May nagmamalaki sa inyo. Feeling ko kung sino pa yung nakagawa ng kasalanan, siya pa yung nagmamalaki. So comment down below, guys, no? If naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan, sa mga energies na yan. Okay? Alright. So, dito sa deck na to, guys, titingnan natin yung feelings ng person nyo. Shuffle ko to, hanapin ko yung energy ng feelings at saka yung energy ng Aquarius. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, kapiksi. Sobrang ganda talaga niyan, and magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal until September 30 sa lahat na mag-avail ng course, guys. So mag-send na kayo ng email, mga kapiksi. So dito nakikita natin yung toxic na energy, mga kapiksi, no? Toxic na sitwasyon sa inyong relationship. Meron din ako nararamdaman dito na matigas yung ulo, mga kapiksi. Very stubborn energy. Pwedeng stubborn yung person mo, and eto na yung nararamdaman natin na pang-ghost or panlalamig ng person nyo because paulit-ulit na naiisip yung mga disappointments, mga
frustrations dun sa relationship, mga kapiksi. Meron tayong presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. Maaring earth sign yung person mo, or you may be or maaring meron silang earth element sa kanilang natal chart, mga kapiksi. Pero itong person mo, instead of reaching out to you, napipigilan siya. Meron pang feelings dito, mga kapiksi. There's still an emotional attachment dun sa person mo. Okay? May feelings pa siya na nararamdaman sa inyo, but mas malalim sa kanya or mas matimbang sa kanya yung negative na nangyari dun sa relationship nyo. Okay? Mas nabibigyan ng energy, ng power. That's why itong person mo nanlalamig sa'yo or hindi nakikipag-usap sa'yo. This person feels like hindi siya enough para sa'yo. Parang for some of you, you may always be complaining to your person. Baka palagi ka nagre-reklamo sa kanya or nire-reklamo mo siya or marami kang reklamo sa kanya. Ganyan, no? Na parang feeling ko sumabog itong person mo. Ganyan. Parang ano ba to? Puro na lang reklamo, ganyan. Na parang wala ka nang nakita sa kanyang maganda. Puro pangat na lang yung nakita mo sa kanya. Kaya parang napuno din itong person nyo, mga kapiksi. I'm sensing na yung person mo, feeling niya hindi siya good enough for you. And parang napagod siya na ginagawa niya lahat para sa'yo, but you don't appreciate them. Parang hindi nyo na-appreciate yung effort nila, and more on complaints kayo, more on reklamo. Mas nakikita nyo yun kaysa dun sa magandang ginagawa niya. Kaya parang itong person mo napuno din, mga kapiksi. And right now, yung person mo ay abala ito sa kanyang pagtatrabaho. Inaabala niya yung kanyang sarili sa pagtatrabaho, pero palagi niyang naiisip, ito yun, I replay our conversations over and over again. Paulit-ulit niya yung naiisip, kapiksi. Balisa, hindi maganda tuto, yan. Palaging naiisip yung nangyari sa inyo, and palaging naiisip yung pinag-usapan nyo. Pwedeng palagi ka rin naiisip ng person yung mga kapiksi, kasi merong siyang feelings, may attachment pa siya sa inyo, pero naninimbang siya kung susuko na ba siya sa'yo, may kipaglapit ba siya sa'yo. And that is because natatakot din itong person mo na kapag nakipag-ayos, baka maulit na naman yung nangyari sa inyo. Meron na kayong conflict, mga kapiksi, no? Kumbaga nagkaroon na ng lamat. Parang hindi kayo in sync. Parang you're not on the same page. Ibig sabihin parang baka nasa AM ka, nasa FM siya, ganyan. Baka umaga sa'yo, tapos nasa gabi siya. Yung mga ganon. Complete opposite. Pwedeng magkaiba ng paniniwala, magkaiba ng mga expectations, ganyan. Kaya kayo nagka-clash, mga kapiksi. Alright? And yung paglayo niya, doon siya nakahanap ng peace of mind, but he or she is not completely at peace at all, kasi naiisip ka niya, at saka again naiisip niya yung pinag-awayan nyo, mga kapiksi. Alright, so meron tayong fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius, earth sign energy, Capricorn, Taurus, Virgo. So maaaring may ganyan sila sa kanilang natal chart. And pwede naman tong maayos, guys, no? May mga relationship subliminal sa, especially kung nakikinig kayo ng pampabalisa subliminal and pampakonsensya subliminal, pampabate subliminal. Very important dito sa energy na to kung naka-resonate kayo, kasi kailangan nyo magkaroon ng acceptance and forgiveness, kasi punong-puno kayo ng galit sa isa't isa. Ito. Sana yun? Yung mga emotions natin kanina. Lalabas ko lang ulit. Ayan. Etong mga negative emotions na to, kailangan tong mawala para magkaayos kayo ng person mo. And pwede nyo pakinggan yung pampabati subliminal tsaka yung ho'oponopono subliminal dito sa ating channel. Pampabati para sa inyong dalawa, mawawala yung mga galit, anger, hatred, resentment sa inyong dalawa, hindi lang sa iyo, pati sa person mo, hindi lang sa kanya, pati sa iyo. Kaya pwede kayo magkaroon ng harmonious relationship, mga kapiksi. Alright?
So, I wish you all the luck mga kapiksi. Magdasal kung gusto pa magkaayos. Pwedeng makinig ng mga subliminals, combo-combo, libre lahat. Dito sa YouTube, kung gusto nyo magpa-customize pa rin, mag-send lang kayo ng email guys. Alright? So, comment down below if naka-resonate kayo. Aquarius, ito yung ating new moon kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood guys, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.